Serbia proper, Kosovo, at ang bahagi ng Croatia at Bosnia-Herzegovina. Sa pagdalaw ng Papa sa Yugoslavia, inilahad ni John Paul II ang malagim na pagkawasak ng buong lugar. Inakala naming hindi na namin muling masisilayan ng digmaan sa lupain ng Europa. Sino makapagsasabi na ang panawagan sa rasismo at nasyonalismo ay muling babalik sa aming bansa? Anong masasabi mo kung masasaksihan mo mismo ang malagim na larawan na tinutupok ng apoy ang buong bayan? Ang pagpapahirap sa mga tao at pagtaboy sa sarili nilang lupain. Ito ay isang matinding pagpapaalala ng nakaraan para bumaba ang antas ng kasaysayan ng sangkatauhan. At ngayon, muling nagaganap ang mga pangyayari na abot-tanaw lamang mula rito. Alam natin itong lahat at nakikita natin ang lahat ng ito. Tama na, sa ngalan ng mga kabataan, itigil na ang digmaan. Si Gorbachev na bumisita sa Vatican noong 1989 ay nagtakda ng Religious Freedom Law, ang kauna-unahan mula pa noong Revolusyon ng 1917. Nilinaw niya na ang mga Katoliko ay magkakaroon ng malayang pananampalataya, muling bubuksan ang kanilang mga paaralan at simbahan. Bilang kapalit, tutulong ang simbahan sa mga serbisyong panlipunan ng Estado, lalo na sa pag-aalaga ng mga mahihirap, may sakit at matatanda. Ngunit bago may sa katuparan ng mga ito, nanaig ang mga kalaban ni Gorbachev. Nagsagawa ng kudeta ang mga komunista dahil sa mga pagbabagong ilulunsad niya. Noong August 1991, inilagay nila si Gorbachev sa house arrest at ipinakalat ang hukbong sandatahan sa Moscow para mapatibay ang pamumuno nila. Ngunit nagkamali sila sa pagbasa ng nararamdaman ng mga tao. Kahit ang hukbong sandatahan, tumangging kumilos laban sa mga sumusuporta kina Gorbachev. Si Boris Yeltsin, ang nanguna sa mga tao, naging tanyag ang kanyang pagtayo sa tuktok ng isang tangke sa Red Square na naglunsad sa kanyang international career. Ganun pa man, tapos na ang pamamahala ni Gorbachev. Sa katapusan ng taong yun, nagbitiw siya bilang pinakahuling punong kalihim ng Soviet Union, ngunit may ugnayan pa rin sila ng Santo Papa. Si John Paul II ang pinuno ng simbahan na may 800 milyong alagad na nakakalat sa buong mundo. Nilibot niya ang mundo na mistulang sadya para makilala ang buong sangkatauhan. Naging bahagi ito ng isang paglalakbay na umabot sa halos 1 milyong milya sa higit na 125 bansa at higit sa 200 pagbisitang pastoral. Gaano mang katindi ang paghanga sa Santo Papa, malinaw na walang taong naglilingkod sa publiko ang nakakasiguro sa kaligtasan nila. Dahil sa pagtatangka sa buhay ng Santo Papa sa St. Peter's Square, nagtalaga ng 5,000 pulis ang pamahalaan ng New York para bantayan siya sa pagbisita niya noong 1995. Kinailangan ng mas matinding pag-iingat dahil nais ng Santo Papa na makihalubilo sa mga tao. At nang tawirin niya ang Hudson River para bisitahin ng New Jersey, libo-libong mga tao ang nagtiis na mabasa ng ulan dahil hindi sila pinayagan na magdala ng payong. Maaari raw gamitin ng mga ito para magtago ng mga sandata. Mga mahal kong kapatid, matindi ang paghanga ko sa inyong lahat. Nakikita ko na kayang magbigay puri ng mga taga New Jersey gamit ang awit at panalangin kahit umulan. Ang tubig ay simbolo ng buhay. Simbolo ng basbas ng Diyos. Dumating ang vicar ng Roma sa Cuba, isang mahalagang sandali para sa mga mamamayan nito. Naukit sa kasaysayan ang pagtatagpo ng Santo Papa at ni Pangulong Fidel Castro ng Cuba noong January 1998. May mga sandaling nalihis ang Santo Papa sa kanyang talumpati nang sumigaw ang mga tao ng kalayaan. Oo, kalayaan. Nais ng Santo Papa ang inyong kalayaan. Yun din ang inanais ng Panginoong Hesukristo. Sa 5 araw na kanyang pagbisita,
Maingat na ipinarating ng Santo Papa sa komunistang Cuba na gumawa ng bagong lipunan na maghahandog ng kapayapaan, hustisya at kalayaan. Nagpahayag din siya ng pagbatikos sa mga panganib ng kapitalismo. Malinaw na kapayapaan din ang pakay niya nang bisitahin niya noong March 1998 ang Nigeria, kung saan 115 milyong tao ang naninirahan, halos lahat mga Muslim. Namayagpag naman ang 20 milyong Katolikong naninirahan sa isang bansang nasa ilalim ng diktaturang militar. Nagpunta ang Santo Papa sa Nigeria para gawing santo si Father Iwani Tansi. Ayon sa balita, napagaling umano ang isang batang babae na may cancer nang hawakan niya ang kabaong ng nasabing monghe. Sa kabila ng sinaunang alitan ng Islam at Kristyanismo at mga problema sa kanonisasyon, nakipagkita ang Santo Papa sa mga Muslim na pinuno ng Nigeria para sa layuning pag-uusap at pakikipagkasundo. Ang imahe ng Santo Papa na bumabati sa mga taong itinuring niyang karibal ay mabisang halimbawa ng kanyang mensahe ng pagkakaisa. Para sa Santo Papa, hindi pa tapos ang laban para sa karapatang pantao nang bumagsak ang komunismo sa Europe. Ang South America na may halos 500 milyong mamamayan ay tirahan ng kalahati sa mga Katoliko sa buong mundo. Karamihan sa kanila sadlak sa kahirapan. Nagugutom kaming mga minero. Nagugutom ang mga anak namin. Nais naming isuot ninyo ang helmet na ito at samahan kaming ipaglaban ang aming karapatang pantao. Naniniwala kami sa Diyos, ang banal na Ama. Sa pagtatanggol nito sa karapatang pantao, madalas na nakakalaban ang simbahan ng mga gobyerno. Maraming bansa sa South America ang pinamamahalaan ng diktadurang militar at abusadong opisyal. Noong dekada 70, bumuo ng ideolohiya ang mga Katolikong pari sa South America na tinatawag na Liberation Theology na tumututol sa pagsasawalang bahala ng gobyerno sa pangangailangan ng mga tao. Hinahalikan ng Santo Papa ang lupa ng bawat bansang binibisita niya hanggang sa mabalian siya ng binti. Inihahandog na sa kanya ang isang lalagyang may lupa. Kung hindi niya kayang halikan ng lupa, ihahandog ito para mahalikan niya. Ginagamit ni John Paul ang kanyang tungkod bilang suporta. Ngunit sa isang pagdiriwang, pinaglaruan niya ang kanyang baston. Sa Brazil naman, mas mahirap ang pamumuhay. Dito nahihirapan ang mga mahihirap na makahanap ng makakain. Isa sa bawat 5 Brazilian ang salat sa pagkain at maraming kabataan ang inaabuso at pinagsasamantalahan. Sa isa sa mga paglalakbay ng Santo Papa sa Brazil, kinausap niya ang mga kabataan. Mga bata, napakaganda ninyo. Alagaan ninyo ang isa't isa at magtulungan kayo ng hindi alintana ang lahi, paniniwala o antas sa lipunan. Kung maaari lang ay gayahin kayo ng mga matatanda at itigil ng diskriminasyon. Mahalaga ang bawat bata. Hindi sila dapat pabayaan at iwang mag-isa. Hindi sila dapat gamitin sa mga masasamang hangarin. Nagtungo ang Santo Papa sa Johannesburg noong September 1995. Binati siya ni Nelson Mandela
ang presidente ng South Africa at doon tinalakay ang mga hamon at problemang kinahaharap ng Africa. Mapapansin dito ang pagtalakay ng issue ng racism at nilinaw ng Santo Papa na walang black church o white church, kundi ang simbahan ng Panginoong Hesukristo na tumatanggap sa lahat ng lahi.